Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras ngunya da alas 9:23 nin pagkaga. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Mga tugang maray na aga po sa Indokabusal daw po tabi kitang unyan kan Miyerkules asinda pizza 26 na kan bulan kan Nobyembre 2025. Mga tugang sa pangarangkan sa moyang chairman asin station manager Bibut Calya sa programang Syudadano. Ako po si Jonel Cuba, kita ang temporaryo mag-iiribanan digdi po sa laog kan na programa kaibaan sa tuyong pag-iriba asin siyempre sa engineering department yaon dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Maray na aga po sa tuyang mga parantabay. Mga tugang mainit na ang kamugtakan ka na panahon sharing ka na init sa investigasyon ka na flood control project. Salamat mayo na si Bagyo na nagdaran ni grabing bagunas kan uran digdi po sa satuya sa parte kan probinsya kan Camarines Sur and Bicol Region. Malanganita na may nagkapirang mga lugar na nagkaigwa po ni plus flood mga tugang. Ano po? Nagkapirang mga lugar inabot po ni baha. Pero itong kusog kan bagunas kan duros mayo man data man mati normal mga tugang kaya lang si pagbulos kan uran grabe namati anta kasud mga pagkapon hapon aga mating-mati po si pagbagunas kan uran inabot pa ni Banggi maski Banggi nagpapadagos pa si pagbagunas kan uran kaya nagkapira po na mga lugar digdi po sa satuya na nagkaigwa po ni plus flood mga tugang baha may mga lugar na dai po maagihan mga behikulo arog na sanaduman po sa may lugar ka na karamuan nagkaigwaman ni landslide sa lugar ka na presentasyon nagkaigwanin landslide duman po sa lugar ka na presentasyon natauban itong tinampo uli ka na pagtupas kana daga malumoy si daga natuok kana pagbagunas kan uran malanganita duman sa may lugar ka na Tiwi si maestro saka si maestro and ito pong mga estudyante na pag-iriban niya ali po sa parte mismo kan Banwaan kan Goa Camarines Sur inaabot po ni baha inabot ni baha duman po sa parte mismo kan salog mantang sinda po mga tugang nagbabaybay nakalunad sa bangka pero na-rescue man pasalamat na lang na-rescue kana mga rescuer duman po sa parte kan Tiwi suguwa sinda sa guwa siguro nag-agi sa taan na Tiwi kaya boundary kan na Tiwi patitian Tiwi iyo na po parte mismo kan Sangay patitian Sangay pag lampas mong patitian Sangay Tiwi na siguro duman nag-aagi itong mga maestro saka estudyante hali po sa Banwaan kan Guwa mga estudyante kan Guwa saka maestro inabot po ni plus flood mantang lunad ni Barauto pasiring ko ta na sinda sa parte kan Tiwi pero naisalbar man ang importante naisalbar mayo nin nairido mayo nin pinagbawian nin buhay so kadakol lubog kadakol po lubog sa baha darakan pagbagunas nin uran so namatian ta si uran digdi sa laog kan siyudad Canaga po aga sagud ng Banggi
digdi sa laog ka na sa tuyang lugar. Pero ngunyan tranquilo na mga tugang. Mayo na si Bagyo paluwas na po sa teritoryo kan na Pilipinas. Alagad anda sabi partner may saro na naman na bagyo na pwedeng maglaog sa teritoryo kan na Pilipinas mga tugang. Sa masurudod na mga simana. Iyan sa pagtukaw pa lang sa pagpuon pa lang kanda bulan kanda Disyembre. Iinian masakit. Ining sarong bagyong inita sigun sa forecast mga tugang pwedeng baybayunda kani iyo po parte kan Visayas area and Southern Luzon, particular na ang Bicol region. Ini yung bagyong palaugon digdi po sa parte mismo kan teritoryo kan Pilipinas. Masakit ni sana dahil man lugod tapurkas pa man lang ini mga tugang pwede pa ning magbago ta mayo pa man digdi sa satuyang lugar. Iniyo po nga nasambit ng bagyo o iniyo po nga raot ni na panahon. Pero iyan ang pinagasasabi pwede po da mga tugang na maglaog yan digdi sa teritoryo kan na Pilipinas sa inot na simana kaniyo pong bulan kanda Disyembre daiman lugod makukusog bagaan na bagyo na minalaog pag bulan kanda Disyembre ang mga araw kaning mga bulan makukusog po ang bagyo mga tugang sana daiman lugod mangyari iniyo pong sinasabing forecast mga tugang na saro na naman na bagyo pwede po mga tugang na maglaog sa Pilipinas sa inot na simana kaniyo pong bulan kanda Disyembre. Kita baga kadto namatian ta na digdi sa lugar ta namatian ta na digdi sa lugar ta mga tugang sa probinsya kan Camarines Sur na kan maglaog maglamasa bulan kan bagyo kan bulan kan Disyembre day kulang aram kadto ko na ito mga tugang na mga anong pangarang kasi bagyo nalingaw na kita pero tuminama ito partner Disyembre 24 ni na pagka banggi kinaagahan na mga tugang Christmas mala nga ni ta si mga nag-aranda nagparanos tamayo ni na kuryente o kana maglamasa ito makusog na bagyong ito Christmas na Christmas New Year mayong kuryente anda intirong probinsya ka na Camarines Sur perang bisis na perang bagyo na ang nag-agi digdi po sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur na napapanahon na kada selebrasyon kada Pasko mayo po ni na kuryente tanaga grabe dakol na kayo na na-experiensyan kita mga tugang so digdi an inot na bagyo para po sa bulan kan Disyembre dahil pa man dagos na natatapos ining pagtama kan na bagyong Berbina na mga tugang digdi po sa Pilipinas iniyo po paluwas pa sana digdi po sa tuyong lugar so sarong potential na naman na bagong bagyo and naihiling nabibilog asin na pwede po na maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa inot na simana po kan na bulan kan Disyembre asin posible na mag-iro para ni po sa Luzon partikular na digdi po sa Bicol region. Iyan basado yan sa ipinagpapailingon niya na pinapailingon niya na forecast kanagkapira pong mga weather model mga tugang so iniyo po mga tugang pwede pa man ang magbago asin na padagos na babantayan ta sa mga masunod na mga aldaw tanda sabi ining bagyong ini pwedeng maging makusog iniyo pong bagyo dahil na kita magngalas mga tugang na sa mga araw po talaga kaniyong mga bulan nagraralaog po ang mga bagyo digdi po sa satuyang lugar po niya ni na bulan kan September
September, Oktubre, Nobyembre, sagkod nang matapos ang taon. Enero nga ni mga tugang, may bagyo pa may naglalawag pa na busay, Enero. Kinakaipuan kayan, mga G na lang kita. Abang pakusuguntan pagarang sa mahal na Diyos mga tugang. Abang mayo pa, iniyo pong bagyo, magkasararo kita. Iarang ta sa mahal na Diyos na daina, magparakusog, uran-uran lang ning kadikit, okay na yan, duros-duros nin mga 55 o 45 kilometers per hour, rapado 75 kilometer per hour, okay na po yan. Taday man yan ng gayong nakakadistroso ang mga araw po kayo nakusog nin duros. Pero pag naglabi na dyan, delikado na kita kayan. Kaya mga radyo kita na dahi na po maglaog pa, sa uday na magparakusog pa, iniyo pong araw kaning bagyo na sinasabing pwede pong maglaog sa masunod na simana, inot na simana, kaniyo pong bulan kanda Disyembre mga tugang. Sagod ngunyan, mayo pa man, dahi pa man pinapangaranan. Pero kung maglaog yan sa teritoryo kan Pilipinas, ang magiging pangaran kayan Wilma. Wilma ang magiging pangaran kaniyo pong nasambit ng raot nin panahon na mga tugang na nabibilog niyan sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Bueno, pinagatawan talang ni na atensyon niya na mga tugang tamaray-maray ang kamugtakan na kan panahon ta, duman sa mga kababayan ta, kung may nagkabarasa ni na mga bado dyan sa Saindo, pwede nang magtagalaba-laba. Pwede nang labalabaan samantalaon ta na init ka na kamugtakan ka na panahon. Duman sa mga kababayan ta, nagkaigwa po ni na plus flood o plus flood sa inya, may nagahapot sa in po ngayon nagkaigwa ning plus flood sa landslide duman po sa presentasyon. Sabi mga tugang sa report, mga tugang, nagkaigwa po ni na plus flood as in landslide duman sa presentasyon kasud mga pagkaaga sa may lugar kan Bantugan, Bantugan na presentasyon. Dahil ko po yan aram, ang aram ko lang na barangay duman sa partikan presentasyon, poblasyon presentasyon, saka ito pong barangay Buena Vista, dumang Kabus Uka, yun lang to na aram ko, duwa lang partner. Buena Vista to Kabus Uka, partner? Duman lang aram kong barangay, pero kayan mayo na kung aram na barangay dyan. So, nagkaigwa po nin landslide duman sa naghapot sa barangay kan Bantugan. Presentasyon na Camarines Sur. So, daga-ali po sa bukid, tinahuban po itong tinampu. Duman po sa parte kan Bantugan sa presentasyon na Camarines Sur. Yan na mga tugang. Kaya duman kung trabaho na ang DPWH, malaboy pa man giraray duman sa lugar na ito. Kung nahali na kasudma o kunday ngunyan itong mga nagturupas na mga daga. Sumalaboy, mahal nas pa man giraray. Kaya dapat mag-ingat. Kasudma day naagihan ka na man na klase ni na bihikulo itong nasambit ng lugar, ninulita natauban nga ni itong tinampu. Kana pag kakaigwa, kana pag landslide, duman sa nasambit ng lugar. Bueno, mga tugang, sa satuya pong pag-uurulay-ulayan, ngunya na pagkaaga, kumusta na sa tuya nga mga parantabay, pag-urulay-ulayan ta daw mga tugang, iniyo pong mapadapit digdi sa mga bareta sa lado nasyonal mga tugang. So, digdi po, ilingunin do mga tugang, talagang nagiging mainit na sistema ka na ginigibong investigasyon digdi po sa flood control project. Talagang haros gabus dahil na kita mangalas kung si isay-isay na sasambito na mga pangaran na kaniyo po mga tugang
ni ako Bicol Congressman Saldico, tangani pong i-imbuelto digdi po sa iskandalo kanda kickback sa flood control project mga tugang. Ang pinakauring pahayag kani kanakalis na aldaw tinawan doon kani mga tugang iyo mismo kaniyo po ni tinawan doon kaniyo po mga tugang ni Saldico, iyo mismo si President Bongbong Marcos asin man mga tugang sinasabi na imbulto na si Bongbong Marcos sa anomalya sa nasambit ng proyekto kan flood control project and iyo daa nagsugo tanganing magbugtak kan mga insertion sa project kan flood control mga tugang mga dugang na mga pundo sabi kaniyo po ni sabi ni kanini ko alagad sa uri niyang pahayag igwana naman garo series ana style kaniyo series ana style kaniyo ni ko mga tugang kasudma inuragan na naman iniyo pong aki ni President Bongbong Marcos idinawit naman mga tugang si Sandro Marcos kaniyo po ni Saldico asin may mga revelasyon na iniyo po mga tugang na sinasabi na naghagad man ni insertion ka na budget para sa flood control iniyo po nga nasambit ng congressman na si Marcos aki ni President Bongbong Marcos. So iyan daita na po iyan mga tugang dai nakita na bigla kayan baka sa aga igwana naman yung panibagong ipapayag kaniyo si Saldico. Tagaro nga ni series ana style niya. Ano po? Garo series kaya sa aga dai nakita mabibigla kung igwana naman kapamilya kan mga Marcos an idadawit kaniyo po mga tugang. O baka si First Lady mga tugang si First Lady Lisa iyo naman ang isunod kani. O kundi man mga tugang baka si dating First Lady asin Congresswoman Imelda Marcos iyo naman ang isunod kani na idamay pambira na yan so digdi po mga tugang sa pinakauring pahayag kani kung sa ina pinagadadawit po ana aki ka na presidente syempre sasayumaan man ka na aki ka na presidente po. So iniyo po pinag-ninigarad ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos anasambit ng mga akusasyon ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List na tagaduman sa Albay kasumpay kan sinasabing 50.9 billion pesos na budget na insertion sa subuot isinugo kan dating appropriation panel chairman. Sabi po mga tugang ni anong sabi kaniyo ni Majority Leader ni Marcos na mga aligasyon na daan ni ko mga tugang pano ni mga kaputikan sa kasimbagan na yan kaniyo po ni Marcos na ang mga aligasyon kani paano po daan ni mga kaputikan asin subuot ini papaluwas nin mga video gikan po sa abroad tanganing digdi digdi mga tugang haros tawanin na doon na samantalahon asin haros digdi po tawanan nina atensyon na entero pong lituon mga publiko sering man ribukon gobyerno mga tugang po so sabi kani saro po dang klase nin revelasyon kundi sarong destabilisasyon ginibo po ni ko mga tugang ako kuni hilingon mo adalan tapong maray garo nagsusuro-surumpay na kaya ini mga tugang garo nagsusuro-surumpay na andaralagan
mga tugang and digdi po garo kung ihilingon mo may posibilidad talaga na anhiro ninda magkaigwanin destabilisasyon sa parte kan na gobyerno. Tano, gusto nindang pababaon sa pwesto iniyo pong si President Bongbong Marcos tangani nga sinda na mismo and turukaw dyan itong grupo kan na DDS kabali na po si Sara Duterte aratyan na si Sara tatawan taman yanin atensyon na mga tugang inutunta digdi po sa mga revelasyon na ini inot baga mga tugang kana inot nagpahayag sa tao kan mainit na investigasyon digdi nagluwas mga tugang si Amy Marcos. Si Amy Marcos mga tugang nabigla itong grupo kan Iglesia ni Cristo kan magluwas si Amy Marcos asinda duman po mag-iba sa rally magparataram na kung saan pinag-akusaran iniyo po mga tugang sa iyang tugang na si President Bongbong Marcos na nagchuchungki nagagamit ni na droga idinamay pa mga tugang an sa iyang pamangkin dai pa na kontento idinamay pa si First Lady Lisa Marcos mga tugang iyan ni Amy Marcos so dumanda mga tugang talagang hihilingon mo kung hihimay-himayon mo an impormasyon digdi po may plano na nin pangraraot bako lang sa pamilya Marcos takapamilya niya si Bongbong kundi pangraraot po sa lado kan administrasyon na mga tugang and iyan nagluluwas po sa indikasyon tangani po nagatungan papadagos mga namamanwaan tangani pong magkaigwa nin inaapod na civilian and military junta o civilian junta na lang ta dahil maiba and military mga tugang so civilian takeover so ngunyan si ang nainot na naglantada mga tugang si na nagraraot si Amy Marcos and duman tasiris ang nangyayari pagkatapos sarong aldaw o duwang aldaw nagluwas ko nagluwas ko ini yung saldi ko nagluwas kan ako Bicol congressman nagluwas sa mga tugang and nagtaram mga tugang kadtong mga akusasyon si inot dai pa pinagdadawit dai pa pinag-iiba dai pa iniimbolto iniyo pong si President Bongbong Marcos ang pinagpaparatiran niya sa na dumada mga tugang iyo po si Romualdez na pinagpaparasabi iniba naman duman sa video inot mga tugang pero dahil niya sinasabi na nakaulay niya si President Bongbong Marcos kundi ang direct contact niya duman iyo po iniyo pong si dating speaker Romualdez pagkatapos kaya na mga tugang pagkatapos kaya nagluwas na naman iniyo po mga tugang si Isay si si Amy Marcos na inaagda na magpa drug test iniyo pong si President Bongbong Marcos na daiman nga ni pinapatulan kana sa iyang tugang and siguro iinit naman ang talinga ka na presidente sa kakadangog ka na bunganga mga tugang kaniyo po ni kaniyo po mga tugang ni Amy Marcos nagtaram na garong iya bako to itong sakuyang tugang dahil man gustong sabihin duman nanininigaran ni President duman sa pagsabi ni President Bongbong Marcos baka iba na naman ang interpretasyon kan iba dahil man nininigaran partner na ni President Bongbong Marcos na bako niyang tugang iniyo po mga tugang si Senadora Amy Marcos ang gusto niyang sabihin duman nagarog ngayon bako an sa kuyang tugang
si ugali kan tugang niya, partner. Iyo to ang gustong sabihin ni President Bongbong Marcos. Ta iribanan ba kasi bistado niya eh. Siyempre magtugang ka mo, bistado mo ano gali kaya na ano partner. Sarabay ka mo nagdarakula eh. Iyo to ang gustong sabihin. Bako man gustong sabihin na bako ko yung tugang. Ano, bako man arog po kayo. Ta iba na naman ang interpretasyon kan sa tuyang mga kababayan. Ano, na ngaya nininigaran na ngaya na tugang na kadugo. O, dahil man po nininigaran. Kundi ang gustong sabihin kan na Presidente dumanda na si ugalion kan sa iyang tugang dumaan sa pangraraot sa iya bako itong nahihiling niya kan sinda mga aki pa. Si Bongbong pada nga to ni Aimee talaga yan kandog nga aki pa mga tugang and dyan po perming sinusurog ni Aimee eniyo po nga si Bongbong kan sinda saradit pa mga tugang. So iyan kaya si ugali duman ang tinutukoy kan na presidente. Ngunyan nagkapirang aldaw nagluwas na naman iniyo pong si ku mga tugang. Ano, si ku nagluwas na naman, nagdeliver da siya ni na pira ka mga tugang, duman sa harong, nagpabakal daan ni na harong si presidente, ano, nadaiman nga ni siya nakaulay ka na presidente. Ang sinasabi niya, ang kaulay niya, iyo mismo, iniyo pong si speaker, si dating speaker Romualdez. So, ikaduwang series yan series eh. Ngunyan, ano, mga tugang, pirang aldaw na naman, sinabi ta po baga duman sa programa, ano ta dahi niya mapangaranan, ano ta, kung talagang nagagad sa iya, si Presidente, nag-deliver siya, di dapat sinda nag-ulay. Ano, so dahi niya man na ipahayag ito. Kana sudma, siguro na dangog si programa nagsasabi kaming dahil napapangaranan, dahil niya manakaulay, nagpaluwas na naman panibagong video. Sinasabi ka ni mga tugang, nagpaluwas na naman, pinangaranan na nakaulay niya da si Presidente Marcos, mga tugang. Nakaulay niya and digdi po naanggot pa nga ni da, so iniyo po mga tugang, malinaw na pinagpuprograma ninda, tangani na rauton ang presidente and gatungan ang partikan tawo. Pinagpuprograma ninda. Kasudma, disidido ng maray. Si Inday, dati-dati mga tugang, si Inday, ang sabi ni Inday, maayos siyang plano, sa parte mismo kan pagtukaw bilang presidente. Kasudma inako na ni Inday na oras ngaya na mahali sa pwesto si presidente. Ako ngaya dispwesto na magtukaw bilang presidente. Dispwesto ngaya ko mag-take over bilang presidente kan Republika kan Pilipinas pag napahali si President Bongbong Marcos. So gustong sabihin, totoo po mga tugang na may plano nin destabilisasyon. Ining mga grupong ini nagkakasararo na tangani po na palayason na mga tugang sa pwesto si President Bongbong Marcos. And kita na mga namamanwaan na mga Pilipino, ginagamit kita kan mga ini. Ginagaramit kita kan mga ini, ginagaratungan kita kan mga ini, tangani po magpararali kita mga tugang. Inako na ni Inday na handa na siya. Kaya palang kadtong nakabarong na inaako na handa na po ngayon ko. Samantala nadigdi po mga tugang, sabi ni Inday, daing niya ko ma-file ngayon ng impeachment laban sa presidente. Dai ka man talaga makaka-file ni na impeachment, tamayo man nagsusuporta sa pangapuda nindo. Diyan po sa parte mismo kan na Kongreso, mayo man nagsusuporta. Sa Senado, nagsusuporta man lang sa Indo, nagkapira man lang. Maging sa Senado, majority kan mga senador, sinusuportaran po mga tugang si President Bongbong Marcos. And majority,
kan mga kongresista sinusuportara nagpaabot po nin pagsumpa na masuporta sinda kay President Bongbong Marcos. Kaya totoo man talaga, day ka ma-filing impeachment, taday man talaga, mayo ka maning ganahan, taday man ka mo suportado, tano, ang mga partido politikal, digdi po sa laog kanda sa tuyang nasyon, arog kanda partido federal, federal party, nag-pledge po ninda sumpa kay President Bongbong Marcos na suportado ninda. Ang lakas CMD nag-pledge, ang NUP nagsumpa na suportado ninda si President Bongbong Marcos. Ang Governor Leagues of the Philippines mga tugang, ang liga kan mga gobernador nagsumpa na suportado ninda si President Bongbong Marcos. Ang liga kan mga alkalde nagsumpa mga tugang na suportado ninda si President Bongbong Marcos. Sumayo kamo, mayo ni nagsusuporta sa Indo. Kaya kabaga kan inot na nangapudan, ini po mga tugang talagang plano ninda na magkaigwan ng destabilisasyon sa parte kan gobyerno. Tainot na baga, kadto baga, nangapudan na yan, kung magigirumduman nindo, si BP Sara, nangapudan na yan, na magtarabang-tabang kita, tanganing ribayan ang satuyang administrasyon. So nagpuprobok po nin ribok, iniyo pong grupong ini. Sa parte mismo, kana sa tuya pong gobyerno. Ang ginagamit ka ni mga tugang, tasiris ini, adalan po nindong marayan mga pahayag ninda. Na talagang totoo po na gusto nindang ibaragsak. Nagpuon ki Marcos, ki Aimee, sinunodan na mga tugang, Nico, nagsunod na inako na ni Inday. Yaon pa ini yung mahilig magbunganga na si Rapi Duque. Tayo pala niyan inot pang nagpara pangapuda na idigding iya kinakaipuan tangayang digdi ribaya na paaliw na sa pwesto si President Bongbong Marcos mga tugang. Ako untang may mga anomalya, digdi po mga tugang, may tamang proseso. Iniyo po mga tugang, si Saldico, siging paluwas nin mga serye, nin mga video, na kung sain, digdi po, totoo nang niraraot po ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Alagad, taabo niya digdi na magpuli sa parte kan na Pilipinas, sige siyang tago, tanganing digdi na ibuyagyag, digdi niya ibulgar, sumpaan niya, and dyan mag-file man siya ni na kaso, digdi niya ibulgar. So day po, sige ang tago kaniyo po nga nasambit na nga congressman kan ako Bicol party list mga tugang. So dapat digdi, mga tugang, ipailing niya na kaya niyang atubangon, na kaya niyang patutuhanan, iniyo pong sa iyang mga aligasyon na mga tugang. Bakong puro sa nadada, puro sa nang ngaw-ngaw, tayan mga nginangaw-ngaw niyang iyan, pwede niya man yan na mga tugang na paimutikan, day man nahihiling, day taman aram kung si Saldico talaga yan, sabi yun tanang si Saldico yan, pero pwede niya yung nigaran. Iyo baga, pwede niya po yan nigaran, pero kung yaon siya digdi po sa parte kan Pilipinas, ma-plead siya mga tugang, dyan po, susumpaan niya yan, iyan sa iya mismong pinagbubutasan ng mga pahayag, pwede na yan natubudan, and dyan siya mag-file na complain. Ano taday nakakapuli, mga tugang, kaya digdi, totoo itong sinasabi, na may plano talaga, nin destabilisasyon, pagpapabagsak sa parte mismo kana gobyerno ni President Bongbong Marcos. And ini mga tugang, kuidaw kita, kita po na mga sibilyan, kita ang ginagamit kan mga ini, tangani po na sinda makaturukaw sa pwesto, and nagluluwas lugod kung naadalan nindo, tadigdi po mga tugang ginang raot kay President Bongbong Marcos kan mga inot maayo man,
O ngunyan, pinagpaparaupakan niya na si Amy iyuman, ta si Amy may plano man na maging vice presidente. Si Inday nagsabi na preparado na nga ako na magtukaw bilang presidente. Oras kaya nga maghali na, maglayas na sa pwesto si President Bongbong Marcos. So gustong sabihin, iniyo po nakaprograma na, nakaprograma na. Uragan mo ngaya ikang kinakapital na mga tugang, si Saldico, uragan mo na ngaya, i-involve mo na ngaya, i-involto mo na ngaya sa korupsyon, sa flood control, ang presidente. Ikaman ngaya, pinuunan mo na, rauton mo na ngaya ang tugang mo, rauton mo na ngaya ang tugang mo, sabihin mo nagtudruga, so, igwa na sindani na urulay, mapadapit digdi. Daing kita magana, sa pag-aadal ninda, daing kita magana, dyan sa Congress and sa Senado, an sa tuyang niyang gagatungan, ang tao, tapag naanggot niya ang tao, sige niya ang dakul ka na rally kayan, sige niya ang dakul, magluluwas ngayon na araw kadto nga sa party kan EDSA, may mga masuruporta na ngayon dyan, nina mga military, mga generals, mga retire, makukuatan na ngayon, mababa na ngayon sa pwesto. Kita na ang manginginabang, kita na ang yaon sa palasyo. And digdi, paano na? Paano na mga tugang? Kung nagkaurulay na sindangon yan, kaniyo po ang grupo kan DDS, paano na? Libre na palan, si mga persona na iniimbestigaran na iyo ang mga principal digdi po sa party mismo kan flood control project. Tadigdi po mga tugang, may mga bargaining na pinagagigibo, naguurulay na. So si Saldico palan na nagkamada ni kadakul-dakul na bilyones sa piso subuot, nagkamada ni bilyones peso subuot sa pirak, sa kickback subuot, sa kwarta kan gobyerno, libre do na palan. Mayo na. Paano na palan mga tugang si kwarta kan tao? Subali wala na. Si mga kinabang palan sa kickback, dai na mapapatawan ni na padusa. Iyan ang nangyayari ngunyan. Adala nindong maray ang senaryoan pakapasunod-sunod mga tugang, dyan nindo makukua. Dyan nindo makukua kung ano ang mga plano kaniyo pong mga taong ini, nasigi po ang raota sa parte ka na administrasyon ni President Bongbong Marcos. Yan na sinasabi mo po yan, tabaka kita na mga tugang, nadadara kita, kan sa tuyang emosyon, uli po kan sa tuyang kulog nin buot, uli po kan mga nagkapirang mga persona na yaon po sa lado kan gobyerno na involved po digdi sa korupsyon and nagagamit kita sa politika kan nagkapira man ng mga persona na ang pag-unat ng mga tugang ini yung mga rally-rallying ini ini mga rallying ini yung mga tugang iyo ang ginigibong kapital kaniyong mga taong ini para sinda mailuklok sa pwesto and an masakit kani nagluluwas po mga tugang sa intelligence report igwana po ni na mga dayo may mga foreign may mga foreigner na mga tugang gustong sabihin taga ibang nasyon ang nakikiaram na digdi po sa parte kan problema sa lado kan Pilipinas mga tugang. May nagpipinance na igwanang nagpipinance na mga foreign national tangani po mga tugang na iniyo pong mga rallying ini punduan punduan nasambit na nga mga rally ngunyan si isayin mga kaulay na ini si isayin mga kaulay kaniyong mga foreigner na ini an magiging kaulay kaya na mga tugang tasindaman lang siging udyok siging gatong sa tao na mag-rally siyempre si manginginabang kayan na iyo mga tugang kaulay kaniyo pong
mga foreign na national na ini na iyo po ang nagtatao nin kapital. Alangan man na ako day man ko manginginabang pag nagbaba sa pwesto si President Bongbong Marcos, day man ako manginginabang. Yaon dyan sa pwesto si President Bongbong Marcos, day man ako manginginabang. Ako ang magiging kaulay kaniyong mga foreigner. Siyempre ang magiging kaulay kan mga foreigner, mga tugang na nagpipinance kani itong manginginabang kun mayo na ang presidente sa iya mismo nga pwesto. Si isa iyan. O kamo na mag-isip mga tugang. Kamo na po ang mag-isip kung sisay ang mangingirinabang. Asin kung sisay ang mga kaulay kaniyo pong mga foreigner na ini. Tayo po yan ang nangyayari ngunyan. Digdi po sa daralagan kana investigasyon mapadapit po sa flood control project iskama mga tugang. Bueno, duman po sa mga kababayan ta. Hoy, kumusta ka mo mga kababayan ta? Paabutan talago na ni na maray na agan sa tuyong mga parantabay. Diyan po sa party mismo kan diyan po sa rescue kan Banuan kan pili ka maridisur sa tuyong mga pagiriba dyan nakaantabay digdi po sa laog kan programa. Diyan sa merkado publiko iguaman ni nagaantabay sa tuya maray na aga. Nalingaw lang kaya ko itong chopper, itong sarong jeep na nagbabiyahe po mga tugang na nagbabiyahing Magsaysay Sentro, loop service iniyo pero makusugon po ana sa iyang radyo. Nalingaw lang ko mga tugang kung si isa ito, anong number ito. Dahil talang nahapot, nagaantabay digdi po sa BBS sa tuyang mga programa digdi. So good morning po tabi sir sa imo itong chopper kan sarong pampasayrong jeepney na ruta loop B o loop A. O loop A. Ito pong ruta digdi po sa laogan na Siyudad Canaga. Maray na aga po tabi sa imo tabi sir sa padagos na pag-antabay. Asin iba pa siyempre ng mga parantabay ta digdi po sa laogan na programa mga tugang pinapaabutan ta sinda ni na marhay na aga sa padagos na pag-antabay digdi po sa laogan na programa nga Ciudadano. Mabuhay po kamo. Bueno, mga tugang sa iba pa niya itong pag-uurulay-ulayan digdi po sa laogan na programa. Iba pa nga pag-uurulay-ulayan ta. Sa national pamangiraraya mga tugang duman sa mga kababayan ta na nagaantabay and pagkakaigwa po ni na pagkansila sa parte ka na pasaporte ni Rocky mayong pagkasabot po mga tugang digdi and hinahagad po kaning asylum sa parte ka na DOJ. Sige kaya baga nga tarama ni Rocky matapos na ito po sa iya mismong pasaporte kansilaron na kan Department of Foreign Affairs mga tugang siging sabi na igwa nga kuning asylum nagahagad nga ako. So nilinaw na po ka na korte mga tugang na mayong pagkaaram mayong koneksyon sa inahagad na asylum ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque duman sa party mismo kan Netherlands mga tugang ang pagkansila sa iya pong pasaporte. Iyan na pinagalilinaw na po yan kan Department of Justice mga tugang, kan DOJ. Ang sabi po mga tugang ni Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, bakong importante kung may pasaporte umayo si Rocky sa pagdidesisyon po kana asylum mga tugang. So daiman pala gustong sabihin maski kinumpiskar na kinumpiskar na o inali na binawi na itong pasaporte kaniyo po mga tugang ni Rocky kan Department of Foreign Affairs
magpapadagos-dagos pa man giraray itong petition niya, inahagad niya na asylum. Madadangugon pa man giraray ito. Daiman to konektado sa paghali sa pagbawi kan sa iyang pasaporte. Anso laminting binasiyan kaya mga tugang kung anso laminting basiyan kung tunay mga tugang na nakakamati ni persecution sa parte mismo kan na Pilipinas. Sabi po mga tugang kan na DOJ, malinaw kaya na nahihilingon yan pag-iwas pagtago-tago ni Rocky sa mga legal na mga proseso ninuli tamayo po subot nin ebidensya and prosecution sa iya pong kaso mga tugang. Sabi ka na DOJ. So, ngunyan sinasabi kan DOJ, the asylum application of Mr. Rocky will generally pull on whether or not he is being persecuted through the absence or presence of a passport is irrelevant in the determination of whether is asylum. Application will be granted or not. From what we can gather right now, there is no prosecution, but he is evading prosecution. Sabi po yan na mga tugang kana Chief State Counsel na si Chan. Sumapadapit po sa lado kan estado kan na asylum mga tugang na request ni Rocky, aminado ngunyan ana DOJ na mayo sindanin malinaw na impormasyon kung inin na ibasura o na ibalyo sa ibang mga nasyon. Maski nga ni pinagkukonsidera na siya nagtatago-tago mga tugang sa lay. So pending pa po an application para po sa red notice. So ngunyan, ang sulaminting pinaglalauman kan DOJ, may atubang si Rocky sa parte mismo kan korte antes na matapos ang taon o sa lalong madaling panahon na mga tugang. Ano po? So iyan. Pero may warrant na po. May warrant na po mga tugang si Rocky. Kaya nga ni, ang sabi, pwede na ining dakupon mga tugang kanda Interpol. May mga nagluwas na mga bareta na ini dinakop na duman po sa parte mismo kan Austria, alagad iniyo po daiman pinagkukumpirmar kan PNP, daiman pinagkukumpirmar kan DOJ, kan DILG, tamayo pa man po nin impormasyon na nakakaabot sa sainda mga tugang. So malinaw iyan, taperme ang ginagamit ni Rocky asylum mga tugang. So dai apektado kan pagbawi kan sa iyang pasaporte, iniyo pong inaagad niyang asylum mga tugang. So magpapadagos-dagos yan. Iyan petition niyang iyan mga tugang kung dadangugon, alagad pagdai iyan na grant lalong-lalo na nadadakupon na iniyo po si Rocky na may warrant of arrest na laban po sa iya. Bueno, inabot na kami nin oras nin pamamaaram digdi po sa laog ka na programa nga Ciudadano mga tugang sa pangarang ka na sa tuya pong station manager as in chairman kan KBP Sir Bibot Calya, sa engineering department nakaibanan ta dyan si Chief Engineer Ariel Camarote, asin man mga tugang kaibanan taman si Sir Stephen Pabis, pati naman po mga tugang si Sir Pastor Serge Marmol. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa ino pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. Ang Ciudadano.
Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.